Hello, brother and sister. Good afternoon to everyone. God is good. All the time. Thank you for joining us today. Kumusta po kayo? Hopefully, okay po tayo lahat kahit may pandemic pa. At patuloy na nagsiserve kay Lord. Amen. Ako po si Leia Romero, born in Concepcion, Tarlac. Pareho po kami ni Brother Eloy na taga-Tarlac, purong Kapampangan po kami. Ikinasal po kami noong April 27, 1996. 25 years na po kami noong last April 27. Silver wedding anniversary na po namin. Na-dedicate po kami sa Purpose for Christ noong May 11, 1997. 24 years na po kami member ng Purpose for Christ. Ang present posisyon po namin ngayon ay isang Provincial Youth Coordinator ng Tarlac. Binless po kami ng Panginoon ng tatlong malulusog at mababait na anak. Ang eldest si Pao, 22 years old, si Gab, 20, at ang bunso namin si Mariana, 10 years old. Brother and sister, we're halfway na po in CLP Talk number 5. Isa po sa pinakamagandang regalo ng ating Panginoon ay ang ating pamilya. Amen. Kaya po today, we'll be talking about family, a Christian family. But before we start, we would like to request you to participate in a short activity, a family game, which is called Who is Most Likely To? Okay, let's start. Who is most likely to excel in school? Gabi. Ganda. Ang grade niya sa math, 99. Ang sa science, 97. Ang sa English, 98. Who's most likely to afraid of spider? Yan, si Mariana. Pati sa kamaro, takot. Who's most likely to cry over a movie? Si Mami, telenovela, naiyak. Who's most likely to forget an important event? Birthday ko, nakakalimutan ko eh. Who's most likely to fail in math test? Nababa lang ng konti. Pero okay na rin. Si Pao. Yes, brother and sister, there's a lot of question po na pwede natin sulat o gusto po ito sa mga millennial, and it will allow us to get to know each other more. And in getting to know each other, our love grows. We're having family activities and we can bond more. Pope Francis says, the family remains the basic unit of society. And one of the best gifts from God, and one of the foremost goal of the family, that is to stay together as a group. Very especially as a happy group. Gusto po ni God na maging maganda at maayos ang bawat pamilya. Amen. Amen. Di ba, Brother Eloy? Yes po. Sabi nga ni Pope Francis, ang family ang pinaka-importante nila lang dito sa mundo. Kaya patuloy na umiinom ang mundo dahil sa pamilyang mahal ng Panginoon. Basahin po natin ang in the beginning, God intended the family to be beautiful. Hangad pala ng Diyos na maganda ang pamilya. Basahin po natin ang Genesis 1:1 hanggang 25. Ang paglikha ng Diyos sa lahat ng kailangan ng tao mula ng unang araw hanggang ika-5 araw. Ang lahat ng kailangan ng tao ay ginawa ng Diyos. Nasiyahan ng Diyos sa kagandahan ng nilikha niya. Ang bawat nilikha niya ay may buhay ay inutusan niyang magpakarami. Naglagay sa kalikasan na kung saan kusang dumarami ayon sa pagkakalikha. Halimbawa, yung mga ibon, yung mga kung paano, kung nagkakalat ng binhi,
And so, at saka yung mga niyog kung paano dumarami. At alin mang bagay na dumarami, kusang dumarami dahil sa ginawa ng Diyos na batas kalikasan o law of nature. Kamangha-mangha talaga ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Perpekto, binigay ng Diyos yon sa pamilya, sa tao, na mahal niya. Basahin din natin ang Genesis 1:26 hanggang 31. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likahin natin ang tao ayon sa ating larawan o ayon sa ating wangis. Silang mamamahala sa mga nilikha niya. Sila'y kanyang nilalang ng isang lalaki at isang babae at sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamamahala nito at ito nga ay nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat ng kanyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ika-6 na araw. Binigyan ng free will ng Diyos ang nilikha niya. Hindi niya ginawang robot. Lahat ng maibigan ng tao ay pwede niyang gawin. Pero sa kalaunan, ang tao ay nagmalabis. Ang nilikha niya ay nagmalabis. Nagkasala. Basahin din natin ng Joshua 24:15. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon ng kung sino ang inyong paglilingkuran. Pinapipili po tayo ng ating paglilingkuran. Alangan po naman natin paglingkuran natin ang mga Diyos-Diyosan. Yung Hapon, sinasamba nila yung araw. Sa China, sinasamba nila mga Buddha. Yung Muslim, si Allah. Kung tutusin, si Allah ay yun si Baal. At iba pang mga sinasamba ng iba. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Basahin po natin ang Efeso 2:10. Sapagkat tayo nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layunin pinili ng Diyos para sa atin nung una pa man. Basahin din natin ang Roma 7:12. Kaya nga banal ang kautusan at ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. Pag matuwid at mabuti, wala nang kukontra dapat doon, tayong mga binigyan ng kautusan ng Diyos. Basahin din natin ang Ecclesiastes 12:13. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ng narinig, ikaw ay matakot sa Diyos. Sundin mo ang kanyang mga utos. Ito ang buong tungkulin ng tao. Kaya pala tayo nilalang ng Diyos para maglingkod sa Kanya at sumunod sa mga kautusan niya. Ang paglilingkod ba ay napakmahirap? Hindi po, di ba? Masaya ang paglilingkod sa Diyos habang naglilingkod tayo at namumuhay ng naaayon sa Kanyang kalooban. Mapapanatili natin ang kagandaan ng ating pamilya. Kung lahat ng membro ng pamilya ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, mapapanatili talaga natin ang kagandahan ng pamilya. Next, the family is imperfect yet beautiful gift from God. I thank God that many family which are far from considering themselves perfect, live in love, fulfill their calling, and keep moving forward, even if they fall many times along the way. Sabi pa ni Pope Francis, the Synod's reflection show us that there is no stereotype of the ideal family, but rather a challenging mosaic made up of many different realities will hold their joys, hopes, and problems. May konti lang akong gustong ikwento dito. Ang isang
may kilala akong couple na hindi sila non-CFC at may rin akong kilalang couple na malalapit sa akin na CFC. Ang isang couple na non-CFC nagkaroon ng problema sa pamilya, nagkaroon ng third party, fourth party, nag-away, naggantihan sa paggawa ng ganon hanggang sa naapektuhan ng kanilang pamilya, hiwalayan, dimandaan, hanggang sa nakausap ko yung lalaki, sabi ko sa kanya, kawawa naman yung mga anak nyo. Kawawa naman, matatalino at magaganda pa yung mga anak nyo. Sana maawa naman kayo. Ba't hindi nyo na lang gawin? Sabi ko sa kanila, ayusin nyo na lang yan. Kalimutan nyo na, ituring nyo na lang na masamang panaginip ang nangyari. Pwede mo nyo naman gawing kasinungalingan ng nangyari sa inyo para mag-move on na kayo. Sabi nung lalaki, nag-isip, pumayag siya, sige pare, sabi niya. Nung kausapin ko naman yung ang kanyang asawa, sabi niya, nag-isip din, hindi na muna ngayon pare, saka na lang. Ibig sabihin, meron pa siyang hindi maiwanan. Kung ikukumpara dito sa mga couple na CFC, kung CFC lang sila noon, siguro makakapag-isip ng mabuti. Sila ngayon ay magiging happy family. Pero ngayon hindi pa sila nagsasama. Yung isa naman, ang happy family na ending nila, yung isa kong kakilala, ganun din na nangyari. Pinabayaan niyang magtrabaho sa ibang bansa ang kanyang asawang babae at nagkaroon ng kaugnayan doon ng asawa niya at napabalita at napatotoo dito sa kanya na mga kwento, ganyan-ganyan. Pinagkibit balikat niya yon at hindi niya pinansin. Iniisip niya kasi baka kung kukondinahin niya yung asawa niya, magugulo yung pamilya nila, maghihiwalay sila. Ang ginawa niya, pinabayaan na lang muna. Nung umuwi yung babae, hindi na niya pinansin yun. At sila, sa madaling salita, naging masaya sila ngayon. Happy family, may apo na sila ngayon. Laging nagpapatotoo sa biyaya ng Diyos. Yun ang aking example sa family sin perfect, yet beautiful gift from God. Kung ating iti-treasure talaga ang pagkamabuting pamilya ay totoong mabuti na binigay ng Diyos. Next, God's plan for the family. Masayang pamilya. Gusto ng Diyos na masayang pamilya habang namumuhay na tumutupad sa kalooban ng Diyos sapagkat mabuti at katalinuan ang tumupad sa kalooban ng Diyos. Smart thinking pala ya. Basahin natin ang Efeso 2:10 ulit. Nilalang ng Diyos ang tao upang maglingkod at gumawa ng mabuti. Yan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Question. Mahirap bang maglingkod at gumawa ng mabuti? Ang paggawa ng mabuti at maglingkod sa Panginoon, yan ang balik sa atin ay magandang resulta. A very smart strategy of life. Kapag dumiskarte tayo ng mga bagay, plano sa buhay, business at iba pa na naayon sa kalooban ng Diyos, ay nakatitiyak tayo ng tagumpay dahil siya ang pinagmumulan ng pagpapala. Amen po ba? Amen. Amen. Next, God intended the family to be the transmission of life. Transmission. Hindi naman po transmission na sasakyan ito. Transmission of life. No, paliwanag ko. Ang mag-asawa ay co-creator o kasangkapan ng Diyos sa paglikha. Yun pala. Kasangkapan ng Diyos sa paglikha. Ginamit niya. Basahin natin sa Genesis 1:27 hanggang 28. Magpakarami kayo. Magpakarami kayo. Hindi ko nababasahin ng todo. Pero kahit sinabi yun, utos ng Diyos, magpakarami tayo.
Di naman natin dapat tularin si Ramon Revilla. 72 yung anak niya sa maraming mga asawa. Si Dolphy, ganun din. Yung mga Muslim, at tatlo at higit pa ang mga asawa. Basahin din natin sa Genesis 2:18 hanggang 24. At binigyan siya ng asawa. Binigyan ng asawa si Adan, si Eva nga. At sila'y nagpakarami. Siya ng mga ninuno natin, doon nagmula ang lahi. Bawal sa layunin ng Diyos ang abortion, birth control, same-sex marriage, at pagpatay. Abortion, ginagawa ito ng mga taong hindi sumusunod o nakakaalam sa kalooban ng Diyos. Murderer o pagpatay ng walang laban sa isang sanggol na nasa loob ng sinapupunan, pinapatay. Abortion. 7 lang ang bansang walang abortion na batas dito sa mundo. 7 lang. Out of 196 na bansa, 7 lang ang bansa. Pampito tayo. Ang una, Chile, Dominican Republic, El Salvador, Nicaragua, Vatican City, Malta, at ang ating bansang Pilipinas ang walang batas sa abortion. X, birth control. Pinagandang salitang birth control. Dito sa Pilipinas, ginawa Reproductive Health Bill. Tutol na tutol dito ang simbahang Katoliko kontra sa layunin ng Diyos. Basahin natin ang Genesis 1:26 hanggang 30. At magpakarami kayo, sabi ng Diyos sa tao. Tapos magkakaroon tayo ng birth control. Parang kinokontra natin talaga yung kalayunin ng Diyos, di ba? Same-sex marriage. Makikita natin ito, ang buong istorya sa Genesis 19:20. Yung natatandaan po ba ninyo yung Sodom at Gomorrah, kung saan may dalawang anghel na bisita si Lot. Nabalitaan ng mga lalaki sa syudad. Pinuntahan yung bahay nila at pinapakiusap na ilabas nila yung bisitang dalawang lalaki na yon at kanilang ang tawag doon, yung makikipag-sex daw sila doon at nakasaka parehong lalaki. Dahil karumal-dumal, alam ni Lot, karumal-dumal sa Diyos ang makipagtalik sa kaparehong sex, parehong lalaki. Isinakripisyo niya ko yung dalawang anak. May dalawa akong anak dito. Ibibigay ko na lang sa inyo. Gawin ninyo ang gusto nyo sa kanila. Huwag lang sa mga bisita kong ito. Isinakripisyo ni Lot ang kanyang mga anak dahil para hindi lang magkasala ang mga tao doon. Pero napakadigas ng ulo ng mga tao. Ginagawa yung karumal-dumal, yung lalaki sa lalaki, babae sa babae. Kaya ang ginawa ng Diyos, sinunog ang Sodom at Gomorrah. Yun ang istorya ng Sodom at Gomorrah. Dito sa Pilipinas, kapag majority ang bumoboto sa panukalang ito at pinirmahan ng masamang pangulo, malamang may sasabatas din ito sa Pilipinas. Bakit di na lang magsama at gumawa ng agreement ang same-sex, pero hindi dapat ikasal? Dahil lalaki at babae lang ang dapat ikasal na sa ngalan ng Diyos. Joke time. Kunting joke lang, ha? Bakit ang mga bakla ay dumadami pero hindi naman nabubuntis? By means of surrogation, ginagawa na rin dito dahil sa ating makabagong siyensya at ang isang bakla ay magkakaroon ng anak, magsisilang ng anak, magkakaroon ng pamilya na walang nanay. Ano ba ang tawag doon na pamilya na walang nanay?
Hindi ba kaawa-kawa yung yung mga bata na magigisnan nilang wala silang nanay by means of surrogation? Next, pita, desire o pagnanasa. Magandang grasyang bigay ng Diyos, lalo na kung gagamitin sa banal at matrimonyong paraan ang isang pita na bigay sa atin ng Panginoon. Susuyuin at paglalaanan mo ng iyong buong buhay dahil sa una ay pita, ngayon ay Kristiyanong pamilya. Doon palang nililigawan natin si Mrs. may kasamang pita yun. Pero ang layunin talaga natin bandang huli ay magkaroon tayo ng masayang pamilya. Amen po ba? Amen. Next, the family is a place for teaching children and training leaders. Ang pamilya, ang number 1 community sa buong mundo. Pangalawa, barangay. Pangatlo, municipality. Pangapat, lalawigan. Panglima, region o isla. Pang-anim, ang bansa. At ang pangpito, ang mundo, ang umiinog na mundo. Kapag mabuti ang pagtuturo ng magulang sa pamilya, dito magkakaroon ng potensyal ang mga anak para mag-leader at dito magmumula ang pagbabago ng mundo mula sa talamak na kasamaan. Ituro ang kahalagahan ng pagsunod at takot sa Diyos. Turuan umintindi sa utos ng Diyos. The family is a place of teaching children and training leaders. Next, the family is a domestic church. Sama-samang magpuri at magpasalamat sa Diyos. Pangaralan ng mga anak ayon sa kautusan ng Diyos at magagandang asal. Ipakilala ang kahalagahan ng pagsimba. Turuan gumawa ng assignment sa school. Yung iba gumagawa ng module para sa anak para mataas na ngayong pandemic dahil hindi naman nakikita. Next, why God plan for family is not happening. Bigo pala ang Panginoon sa atin na hindi nangyari ang layunin sa tao. Buti na lang may CFC at CLP. Ito ang solusyon sa pagka-disappoint ng Diyos sa tao. God has lost His central place in the family. Basahin natin ang Efeso 6:4. Mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na kagagalit na inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. Kaya kung minsan nagkakaroon ng anak na lumalaban sa magulang dahil ang nangunguna sa hindi magandang gawain ang magulang. Basahin din natin ang Efeso 5:22 hanggang 25. Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siya ang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae at dapat kayong pasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Narinig ninyo yun, mga wife, pasakop kayo, wag niyong i-under yung mga asawa. Kahit mas malaki ang kinikita ng babae, kailangan pasakop pa rin. Mga lalaki, wag naman tamad para hindi kahiyahiyang tayo ang mauna sa ating asawa. Kasi nangunguna tayo, tapos nangunguna rin naman tayo sa mga bisyo at sa katamaran.
mawawalan tayo ng boses na tayo ang manguna sa ating mga asawa kung ganun tayo, di ba? Next, the family itself is losing its importance. Pace of modern life. Pagkamagastos. Ano ba yung pagkamagastos? Puro online selling, online. Kung minsan nakakalat na lang, hindi naman kailangan ino-online. As naging magastos tuloy. Difficult for lasting relationship to develop. Dryness. Minsan nagkatampuan lang ng konti, hindi na mag-uusap yung mag-asawa. Pag walang sweetness, puro dryness. Alam mo naman ng dry, matutuyo, walang buhay, parang malapit ng mamatay pagka-dry. Ang halaman na dry, nalalanta, namamatay. Pero ang basa, namumunga. Dapat ganun din tayo. Difficult for lasting relationship to develop. Yun nga. Culture of business. Hindi yung trabaho, hindi naman nawawala yan. Habang binubuksan mo, lalo dumarami. Pero dapat natin isa alang-alang ang paggawa ng dapat nating iuna. Kung wala tayong proper schedule, kung ano yung mga essential, malamang ang ating hanap buhay, ating kalagayan ay hindi maganda ang resulta. Dispensable, more than you need. Minsan pinaggagastusan natin, hindi naman natin kailangan. Kailangan yung mga importante lang na kailangan ng ating paggastusin para yung mga kinikita namin hindi nagiging sayang, para hindi tularan ng ating mga anak. Separation o divorce ang mangyayari pagka yung pamilya ay na losing of importance. Hindi nila nakita yung importante. Napabayaan nila. Separation of divorce. Everything is disposable. Payag ba tayo dito? Ang mag-asawa hindi dapat disposable. Ang kamatayan lang ang dapat pagpahiwalay dito. Hindi natin tutularan yung ibang bansa. Sa Japan, after 5 years, papalitan niya yung kanyang asawa. Gayon din sa ibang bansa. Kung minsan, palit sila ng asawa. Kawawa naman yung mga asawa nating babae kung sila yung mga losyang na, matanda na. Papalitan ba natin? Yung may pusong tao na tumutupad sa Diyos, hindi niya gagawin yun. Mahal niya ang kanyang asawa, gaya ng kautusan hanggang sa kanilang kamatayan. Next, the family is under attack by evil forces. Basahin natin ang unang Pedro 5:8, maging handa kayo at magbantay ng ang dyablo ang kaaway ninyo ay parang leong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Devil's attack. Wala sa sentrong pamilya ang Diyos. Hindi nagsisimba, hindi nagdarasal, walang katuruan pagsunod sa Diyos, nasanay sa mga maling gawain. Pag tumatagal, nagiging mukhang okay lang. Sa huli, magiging problemang malaki. Maraming bisyo. Bisyo ng tatay, ABS, alak, babae, sugal. Bisyo ng nanay, laging wala sa bahay. Nasa mga amiga. Minsan na tongking ng tongking. Si Kuya, nalulung sa mga games. Laging nasa kanyang mesa, game ng games. Maghapon hanggang gabing walang tigil sa pagpapayaman. Masama din pala ito, walang tigil sa pagpapayaman, walang satisfaction. Mag-asawang doktor, mayaman, napilitang umuwi. Dahil sa kanilang kaisa-isang anak na laging pinapadalhan ng sobra-sobrang luho, pera,
Kaya pala napilitang umuwi dahil ang kanilang anak, nakaisa-isang anak na babae, sa edad na 16 anyos, nagkaroon ng AIDS. Saan napunta ang kanilang paghihirap o pagpapayaman? Natapon lang, nasayang lang dahil hindi nila inisip ang utos ng Diyos. Sobrang higpit sa mga anak. Kailangan pag nagigpit tayo, tingnan natin kung paano magiging tama. May isa akong kakilala, sobrang higpit. Ang kanyang anak, sabi niya, ako isang engineer. Dapat ikaw maging engineer ka rin. Dahil ikaw ang kaisa-isa kong anak na lalaki. Ikaw ang magmamana sa aking trabaho. Kaya pagbutihin mo dapat mataas ang mag-grade mo. Dahil ang anak mahina sa math, mahina ang grade, bumagsak tuloy. Nataalala niya yung sinabi ng kanyang tatay. Hindi niya alam ngayon ang kanyang gagawin. Takot sa kanyang tatay dahil sa higpit ng kanyang tatay. Ang ginawa niya, bumili ng lubid, nagbigti. Laking sisi ng magulang. Hindi na may balik, wala na. Pagka tayo ay hindi nag-isip, hindi naayon sa kalooban ng Diyos ang ating ginagawa at ang ating pagtuturo sa ating mga anak, lahat ng pinaghirapan natin masasayang sigurado. So, narinig ninyo mga kapatid, ano ngayon ang ating gagawin? What we can do? CFC ang solusyon dan. Malaking solusyon ng CFC. Bilang couples for Christ, kami rin ay di perpektong pamilya. Nakaranas din kami ng pag-atake ni Satanas. Pakinggan po natin si Sister Lea sa kanyang ibabahagi sa atin. Hello, Sister Lea. Yes, thank you, Brother Evan. Gusto po, what can family do or what we can do as a family? St. John Paul to exhort families. Family become what you are. It is imperative that as parents, as husband and wife, together we make a decision to make God the center of our family. People will know that we are Christians by the love in our heart expressed in our homes. We are not perfect family. We are striving to be a Christian family that God desires us to be. There are some tips we would like to share to the families. First, eat together. Pope Francis reminds us, a family that hardly ever eats together or that does not talk but watches television or looks at the smartphone like games, social media, is a barely familiar family. When children are engrossed with a computer at the table or a mobile phone and do not talk to each other, this is not a family. It is like a boarding house. At the table, we talk and listen to one another. We nourish our relationship in table fellowship with the members of the family. Yes, brother and sister, dapat po talaga at napaka-importante na sabay-sabay na kumain ang pamilya. Make sure pag kumakain po, walang distraction. Focus po tayo sa meal. Walang gadget because this is our time to really communicate to each other or to share something. Tulad ni Jesus noon, gusto niya sabay-sabay silang kumain ng kanyang apostoles because eating is a symbol of togetherness. At habang kumakain, don't discuss things that would embarrass the family members.
Huwag po nating pagagalitan o ipahiya ang sino mang member ng family. Daddy, Mami, Kuya, Ate, Tita, Tito, Lolo, and Lola. Huwag na huwag po natin gagawin na ipahiya o magsalita ng masasakit o nakaka-offend na salita habang kumakain, lalong-lalo na sa ating mga anak. Di po ba bago tayo kumain, binibless natin ang ating pagkain? Yung bless us, O Lord, from which thy give, which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Kaya pag kumakain tayo, nasa center po si God. Dapat po maging excited sila na humarap sa mesa. Di ko naman po sinasabi na wag natin silang pagalitan. Pero wag na wag po sa harap ng pagkain. Dapat maramdaman nila na masaya ang bawat pamilya sa harap ng pagkain. Dahil iyan ay biyaya ng Diyos sa atin. Di po ba kasama yan sa ating prayer araw-araw? Give us this day our daily bread. Kaya pag kumakain tayo, we should always be grateful. Amen. Amen. Next. Pray together. Father Patrick Spayton reminds us, the family that prays together stays together. Pray the rosary as a family. Pray over your children. Pray for healing of family members. Intercede for each other needs. Celebrate the Holy Mass by attending regularly together as a family. This does not only apply to young families, but also to families with adult children. This is one way we pass on our Christian Catholic faith to them. Commit to serve the Lord together through Couples for Christ, its family and social ministries, and through ANCO. Celebrate the Holy Mass together because Holy Mass is the highest form of prayer. Yes, brother and sister, together or praying one for another is important. What do we pray for or whom do we pray? First and foremost, we need to pray for our spouse kasi sila ang unang inaatake ng Satan. Dahil kailangan nilang mag-unite para maging isa silang Kristiyanong pamilya. Minsan sa atin, ang alam at palagi nating pinagpipray ay material, tulad ng financial, good health, security ng ating pamilya. Pero madalas nating nakakalimutan ang ating spiritual strength na pinaka-importante sa lahat. It is not bad to pray for those things, but it's bad to pray only for those things. Kailangan po natin na magkaroon ng spiritual foundation ang isang pamilya, lalong-lalo na ang ating mga anak, para kahit saan sila mapunta, kahit anong dumating na pagsubok sa kanila, kung matatag ang spiritual foundation nila, malalampasan po nilang lahat yon. Magagawa po natin yon through prayers. Kahit po anong estado ng pamilya, kung wala po ang spiritual foundation nila, madali po yung maagaw ng kaaway ng mundo. Kahit po ang family natin ay financially strong, physically strong, socially strong, but if a family is not spiritually strong, it will fall apart. Brother and sister, kaya po, if you want a strong and happy family, prayers the best. In fact, the only real solution, ito ang pinakamalakas nating sandata. Amen. Amen. Kahit ang isang pamilya ay mayaman o mahirap o kahit anong estado nila, may isang bagay po na di mawawala sa isang pamilya, ang pagsubok o trial sa buhay. Totoo yun. Tulad po namin ni Brother Eloy. After 7 years po namin bilang mag-asawa, dumating po ang pagsubok sa amin. Maliit pa po si Pau at Gab noon. Nalugi po ang business namin dahil di kami nakasigil sa aming mga pautang.
Millions po ang mga payables namin na kahit ibenta namin ang bahay, lupa at sasakyan namin na naipundar ay di namin kayang bayaran. At dahil may mga interes pa. Alam niyo po, brother and sister, di ko po alam kung paano nalampasan naming lahat yon. Kay buti po ng Panginoon, pinaisip niya po sa amin ang solusyon. Walang araw at gabi po kaming di nagdasal ni brother na sana kahit anong mangyari, na kahit mawala lahat ang mga material na bagay, sana yung pagmamahal at respeto namin sa isa't isa ay mananatili. Patuloy na nanalig kami sa grasya at pagmamahal ng Diyos. Alam niyo po ba ang bilis ng pangyayari? Nakabayad po kami ng mga utang. Nadagdagan pa po ang mga blessing. Siksik-liglig po at umaapaw ang ibinalik ng Panginoon. At may bonus pa. After 10 years, ibinigay niya po ang aming bunsong si Mariana. Salamat po sa Panginoon. At bago dumating ang pagsubok na yon, ay nandito na kami sa community ng Couples for Christ. Sila po ang aming mga brother and sister, ang kasama naming nagdarasal, at dahil po sa community ng CFC, kaya tumatag ang spiritual foundation namin ni Brother Eloy. Yes, brother and sister, hanggang ngayon po, di pa rin ako makapaniwalang from zero, pero nalampasan po namin. Wala pong imposible sa Panginoon. What we can do is very limited, but God is limitless. Wala pong imposible sa panalangin na may pananalig. In Matthew chapter 22 verse 21, my favorite verse, if you believe, you will receive whatever you ask in prayer. Amen. Amen. Next is love one another. Make time for the task of building a strong family. Unless the Lord build the house, those who build it labor in vain. The Lord's presence dwells in real and concrete families with all their daily troubles and struggles, joys and hope. Examine your daily life to ensure that your family has enough quality time together. Plan regular family recreation, vacation, and other activities. Create opportunities for love to flourish. Know, understand, and fulfill your role as a parent. Fathers, be the pastor, provider, and protector of your family. Model after Saint Joseph and his example of spiritual fatherhood to Jesus and his steady parental presence. Mothers, look to Mother Mary for inspiration, that you may be a constant nurturer and light giver in your home. Light your home with unconditional love, as all family life is a shepherding in mercy. First and foremost, ang dapat magpakita ng pagmamahal ay ang mag-asawa. In Ephesians chapter 5 verse 25, it says, "Husband, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up to her." Mga lalaki, ibigin niyo ang inyong mga asawa gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Maliwanag po na utos ng ating Panginoon na mahalin at igalang natin ang ating mga wives. Amen. Sa 1 Peter chapter 3 verse 1, wives, in the same way, submit yourself to your own husband, so that if any of them do not believe the word, they may be won over without words by the behavior of their wives. Yung mga babae dapat pasakop sa mga lalaki. Kahit matalino ka pa o malaki ang sahod mo sa mga husband, dapat sila pa rin ang nasusunod basta po nasa tama. Sa Proverbs chapter 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kung ano po ang itinuro at nakita sa atin ng ating mga anak,
Dadalhin po nila iyon hanggang sa pagtanda. Yung ating kasabihan, kung ano ang itinanim, yun ang aanihin. Pag nagtanim ka ng pagmamahal sa pamilya, makakaani ka rin ng pagmamahal. Paano natin magagawa yon? Dapat maglaan ng oras, be ready to reduce your other activities if necessary. Dapat balansin ng oras sa trabaho at oras sa pamilya. Magkaroon ng pantay na pagkalinga sa mga anak. Bigyan ng unconditional love o walang kondisyong pagtanggap. Acceptance. It is a birthright pag ipinanganak ka sa isang pamilya, kaya kailangan tanggapin. Dahil ang mga anak ay may kanya-kanyang kalakasan at kahinaan na dapat tanggapin ng isang pamilya. Ang ama ang haligi ng tahanan, nagbibigay ng proteksyon at pagmamahal sa mga anak. Ang ina ang ilaw ng tahanan na nagkakalinga at nagtuturo ng magandang asal sa mga anak. Amen. Brother and sister, I would like to introduce my kids, Pao, Gab, and Mariana, to share something about our family. Mariana? Please. Hello, I'm Mariana, 10 years old. My parents always remind us on how to pray properly, on when to pray or when to talk to Him, before eating, before sleeping, waking up, before traveling, when we are in need of something or we are sick, and even in our smallest achievements and disappointments. These are the times that we certainly put our prayers on, and we will not forget our rosary prayer sessions regularly. I am the youngest, and I am proud of my family because my family is a Christian family, a family of God, a family that loves. Okay, thank you, Mariana. Amen. Thank you. Next, Kuya Pao, please, can you share something? Hindi, si Gabi muna. Kuya Gab, sorry, Kuya Gab. Hello, Kuya Gab. Hello, I'm Gab. What do parents can do for their children? Madalas ang mga parents pinagpapagalitan, naawayan, or dinidiscourage ng mga desisyon ng mga bata or mga anak nila. From my perspective noong bata po, it's really unfair. I'm a very introverted person. I'm always a close-ended answer person. Or ako yung tipo ng tao na pag tinanong ako, sasagot lang ako. Hindi ako yung makwento, pero that's the thing that I'm trying to figure out. So up until now, I'm trying to overcome it. And as I'm trying to overcome this, I see my parents too, and my siblings na nasa likod ko parati, to catch me or to become my backpole during sakali mang na-disappoint ako or mag-fail. Pero that's the one thing my parents told me, na behind them, there is God. Hello po, I'm Paolo po. I'm the eldest. So since bata po ako, kasama na po ako sa community. Pumasok na po ako nag-go through na po ako ng Kids for Christ, nag-Youth for Christ na rin po ako, and nag-singles na rin po ako. And dun sa Youth for Christ po and singles, as we all know, I'm still on the teenage or the young adulthood po. A lot of temptations po since nag-college ako. Nag-intern po ako sa Thailand overseas. Ang dami pong temptations. And yun po, hindi nawala yung mga pray-overs or prayer sessions po namin sa akin ng mga parents ko, ng mga kapatid ko. Every time na I go through tough times, mga sobrang hirap na pagkakataon or mga pinagdadaanan ko po, ganun. Tapos regarding about po sa every Sunday,
And we also do pala the regular rosary sessions po, prayer sessions every week. Tapos, although na kahit ganito na po ako, I mean, nasa 22 years of existence ko na po. And yung mga kapatid ko, medyo lumalaki na din po sila. Yung parents ko po, sinasama pa rin po nila kami sa mass po, ganun. Na-encourage pa rin po nila kami. Sila pa po yung nagigising sa amin. Ginigising pa po kami para magsimba. Si mami ko po kasi part po siya ng choir, and although nagsimba na po siya ng anticipated ng Saturday, magsisimba ulit siya ng Sunday para masamahan pa po kami. Sometimes twice or thrice po siya nagmamas. And sobrang guiding po nila na parents, as if na-feel ko po talaga si God through them. Yun po. Thank you po. Thank you pa. Amen. Thank you po. Every family, despite its weakness, can become a light in the darkness of the world. We look to the Holy Family for inspiration. Pope Francis in Amoris Laetitia says, Nazareth teaches us the meaning of family life, its loving communion, its simple and austere beauty, its sacred and inviolable character. May it teach how sweet and irreplaceable is its training, how fundamental and incomparable its role in the social order. So, brother and sister, we want to ask to pray with us. Prayer to the Holy Family for our family. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Jesus, Mary, and Joseph, in you we contemplate the splendor of true love. To you we turn with trust. Holy Family of Nazareth, grant that our families too may be places of communion and prayer, authentic schools of the gospel and small domestic churches. Holy Family of Nazareth, may families never again experience violence, rejection, and division. May all who have been hurt or scandalized find ready comfort and healing. Holy Family of Nazareth, make us once more mindful of the sacredness and inviolability of the family and its beauty in God's plan. Jesus, Mary, and Joseph, graciously hear our prayer. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you. Thank you po sa inyong lahat, mga brother and sister. God is good po talaga, no? Sana po mag-meet tayo ulit sa susunod na linggo, kung saan ay pag-uusapan po natin ang topic na empowered by the Holy Spirit. Naway pagpalain po tayo ng Diyos. Salamat po. Maraming salamat po, brother and sister, sa pagbibigay nyo ng time para makinig. Tandaan po natin, mahal tayo ng Panginoon. Lalong-lalo na po ang ating pamilya, ang Kristiyanong pamilya, lalo na ang community ng CFC na kumpleto sa ministry. Hindi po mawawala ang mga pagsubok o trial sa buhay natin, pero gaano man yon kalaki, maging kasinlaki man yon ng barko, manalig po tayo na bibigyan ng solusyon ng Panginoon na kasinlaki ng dagat. Wala pong perfectong community, wala pong perfectong mag-asawa, wala pong perfectong pamilya. Pero tandaan po natin na may perfectong Panginoon na patuloy na nagmamahal at gumagabay sa atin. Thank you and may God be praised.